kailangan maging nakakadiri yung korupsyon. Kailangan hindi siya maging katanggap-tanggap. I think unfortunately through the years, that's really what's happened. It's become accepted. Naging katanggap-tanggap siya sa atin lahat. And I think all of us are guilty here. I think and I think that's the first step in if we want to fix this. Kailangan aminin natin na at some level all of us are guilty here. Hindi ibig sabihin may natanggap tayo. Pero ibig sabihin at some point hinayaan natin na pumayag tayo na naging perception natin or thinking natin na hindi, ganyan talaga. Pag politiko, talagang yayaman yan. Pagka mayor na, talagang yayaman yan. Ganun talaga. Parang naging accepted siya kahit magtanong tayo sa ordinaryong tao, mag-random survey ka, tanungin mo siguro, ang politiko ba yung mayaman? Karamihan sasabihin, oo naging accepted I think that's the first step. We have to challenge that thinking, challenge that system, challenge that culture. Basagin natin yun. And the first, again, isa sa unang kailangan gawin, pag-usapan natin. Hot topic now online is yung mga vloggers, social media influencers, content creators na nagfa-flaunt ng wealth nila and then apparently connected pala sila sa isang contractor. Do you think that should be frowned upon? Or at least, should we build a mindset na kapag nakita tayo ng, wow, sobrang yaman, dapat ba may instant instinct na tayong ma-develop na saan muna galing? Hirap kasi wala naman masama maging mayaman kung galing yan sa maayos na paraan, kung pinaghirapan yan. Kung pinaghirapan mo o pinaghirapan ng pamilya mo yan, wala naman masama. Of course, as public officials, we have a code of ethics. Ostentatious display of wealth is also not good regardless of the source. Pero siguro yung mga nakita talaga natin na connected sa contractor, sila naman nag-post nun online, di ba? So, bigyan natin sila ng atensyon kung gusto nila. Pero as you mentioned, medyo accepted na nga na instead na i-question kung saan galing to. Parang tama ka doon. Talagang yun nga I think that's one proof malakas na ebidensya na yun na naging katanggap-tanggap siya. Parang hinahangaan pa natin. I guess everything that's happening now for the better. I think it's all for the better. Papaisip na tayo ngayon, di ba? Pag may nakita na tayo, pinagmamalaki yung travels, luxury cars, nasa yate nagpa-party, gano'n. At least, ngayon, papaisip tayo. Papaisip na tayo. Kasi ako, marami naman akong kakilalang mayayaman, may malalaking negosyo, pero hindi naman ganun. Kahit mga siguro pabilyonaryo na, hindi mo naman ma-afford yung ganun without mentioning specifics, yung mga ibang nakikita natin even on social media, parang imposible unless hindi pinaghirapan siguro. And branding it as aspirational. Yun nga. Sabi nga, dati ang usong mga kwento from rags to riches. Ngayon daw, ang uso ng kwento from rubs to riches. Medyo nakakalungkot. Pero kailangan nga, pansinin natin yung mga ganong kwento, yung mga ganong pagkakataon. Gawin natin siyang hindi normal at gawin natin siyang hindi nakaka-inspire.